Oo, so ang dami pa ring nagtatanong kung paano ba gumawa ng e-travel, as in kahit, sinasabi na mag maghanap kayo kasi ang daming tutorial sa YouTube, ang dami pa rin nagpo-post na paano ba maggawa ng e-travel, na ano, nape-pressure na sila kasi bukas travel na nila, wala pa silang e-travel. So guys, sa Google lang kayo mag-ano, pumunta, i-search niyo lang ang e-travel katulad ni yan, sa Google lang kayong pumunta, i-search niyo lang ang e-travel, gov.ph, ayan. So, click nyo lang yan e-travel, and click here to sign in. So, ayan, siyempre, alam nyo naman na ata kung paano mag-sign ng, kailangan mo lang dyan, siyempre, yung buong pangalan mo, make sure tama yung mga letra na isusulat mo, buong pangalan mo sa passport mo, number ng passport mo, at siyempre, yung date ng, ano, yung date ng flight mo sa ticket mo. At kung may connecting flight ka, dapat alam mo yon kung saan bansa yon at anong airport. So, alam niyo lang kung paano mag-sign. So, kailangan din ng number ata ng Pilipinas yung approve. Para sa OTP lang yung kukunin doon. Kailangan active yung number na isusulat nyo kasi hihingi sila ng OTP. So, after nun, okay na. So, isusulat mo lang kung sa bagahe mo kung may mga ano ba, kasi may disclaimer na hindi pwede sa bagahe. About naman sa bagahe, may makikita din kayo na ano ba yung laman ng bagahe mo. Marami bang cosmetic or marami bang mga gadget o mga damit lang gano'n. So, kailangan sabihin mo. Kapag may gadget, isulat mo dun kung ilan pieces ba yung gadget na nandun at magkano ba yon. Kasi nung umuwi ako, ilan ba yung gadget na nadala ko, 1, 2, 3. Pang-apat yung sa'kin. So, na-detect nila yun sa ano, hindi ko yun sinulat sa e-travel. Pagdating sa Pilipinas, nakita nila yon. So, hinarang nila, sabi nila, yung cellphone na yan, ilan ba yan, magkano ba yan? So, sinabi ko, ano kasi yun, parang copy master ng iPhone yun eh. Kaya siguro nag-ano sila. So, kung maraming mababasag, kung may bababasag, kailangan i-disclaimer mo, no, na may mababasag doon. So, yun lang, makikita niyo rin kung ano yung dapat na isulat nyo doon, di ba? So, makakabasa naman kayo ata, no? Marunong naman kayo bumasa. So, yun. Ay, sorry. So, yan lang. After nun, ah, kunin mo yung screenshot mo na lang. Pati yung QR code ng e-travel, screenshot mo na lang para madali lang. Hindi mo na kailangan pumunta ulit sa Google para ipakita yung pagdating mo sa airport. So, yun. Kailangan talaga yung QR code ng e-travel. So, sana nasundan nyo yung sinasabi ko ha. Kung wala, maghanap kayo sa YouTube na tutorial na buo.